Patuloy na northeasterly sa bahagi ng Hilagang Luzon, magpapatuloy ngayong araw, pero asahan pa rin ang maalinsangan pagdating naman sa parte ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Overcast and gloomy muli sa halos buong silangang bahagi ng bansa, sa mga kalat na pag-ulan ay inaasahan sa iba't ibang panig, lalo na sa Bicol Region at Eastern Mindanao. Magat Dam, patuloy pa rin ang pagbaba ng water level niya at inaasahang critical nito ngayong linggo. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, March 11, 2024. Ang oras nating boys from Memaga ay alas 10:53 na ng umaga. Overcast and gloomy ang umiral ngayon, lalo na kasama ang Metro Manila at ilang panig ng Northeastern Luzon lalo na. Kabilang na ang buong bahagi ng Isabela at Cagayan Valley at pababa na yan ng buong silangan ng Kasiguran Aurora, kasama ang buong Quezon Province hanggang sa bahagi na ng Bicol Region. Magiging gloomy at overcast po ang magiging panahon natin dyan dahil pa rin sa umiiral natin na northeast monsoon na nagpapalamig pa rin sa ilang bahagi na yan ng Northern Luzon. Pero siyempre magdudulot po yan ng mas maulap na himpapawarin, kabilang na nadadamay ang parte ng Metro Manila at ilang parte dyan sa bandang Bulacan at Central Luzon na may mga hindi natin niruruled out na mga forecast na mga isolated rain showers and localized thunderstorms lalo na sa may bandang Bicol Region. Sa ating current conditions, despite nag-gloomy, magiging mahangin po ang ating paligid dahil ito ang huling bugso na ng ating amihan season at malapit na po itong magtatapos talaga yung completion ng transition niya bago mag last quarter ngayong buwan. Sa lowest temperature na nitala ng aking weather station kaninang 5:52 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26 degrees Celsius kaninang 5:52 AM. Kahapon, nakapagtala kami ng medyo maalisangan na at 32.3 degrees Celsius na pinakamataas na temperatura sa amin. Kahapon ito ng hapon at 2:13 PM. Ibig sabihin lamang ay medyo mababa ang aming heat index dahil na rin sa hindi masyado tumaas dahil nga po sa meron tayong northeasterlies na nasa 38.6 degrees Celsius ang aming init pandama. Pero kung sisilipin naman natin sa official weather stations ni Pag-asa kahapon, ay makikita natin nangunguna ang General Santos City at dyan sa may bandang South Cotabato na nasa 42 degrees Celsius ang kanilang init pandama. Nasa natin ang parte na yan ng Sorsogon ay mas maalinsangan ngayong araw. Samantala sa ating PX extremes in past 24 hours, siyempre, ang Cotabato nga ang nangunguna dahil mataas pong heat index sa kanila at ang kanilang alinsangan o temperature na maximum ay umabot sa 35.2 degrees Celsius. Sa Baguio City ay mababa, siyempre, at 14.2 degrees Celsius dahil nasa umiiral po ang ating northeasterlies. Pagdating naman sa inulan ng bate ng Legazpi City na nasa 38 mm po ang kanilang total rainfall. So far, wala na kaming naitala na pag-ulan din sa amin sa Caloocan at sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Pero may mga nakataas tayong forecast ayon sa ating forecast storm prediction, at least partly cloudy ang ating maghapon. Well, kung magkaroon man yan, isolated rain showers na light rains ang maaaring mangyari sa ibang panig ng Metro Manila. At kung sisilipin ninyo yung aking live CCTV snapshots, masyado pong overcast gloomy talaga tayo mga folks. Hindi malaman dahilan na biglang susulpot yung haring araw tapos mamaya magiging makulimlim at minsan naman nagiging mostly cloudy, maya-maya nagiging partly cloudy. So very overcast po tayo mga folks. Wala tayong status sa ating volcanic thermal alert status at so far normal naman ang ating space weather at maging ating geomagnetic field ay tahimik naman ito sa ngayon. Pero kung sisilipin natin ang forecast, hopefully walang tumaas. Dahil masyadong malikot din itong ating space weather. Napapansin ko lamang. Kaya nagiging masyado na akong mapagbantay din sa lagay ng ating panahon sa labas ng ating planeta. Dahil medyo malikot din ang turbulence o yung pag-emit ng ating haring araw. At sinasabi na rin ng ating mga
physicist, ay bantayin na rin natin ang behavior ng haring araw. Dahil nga po yung mga scientific research ay nag-upgrade na nga po. Kaya pinapagamit sa atin at sinishare nila sa atin ang mga data para at least lahat tayo aware sa nangyayari sa ating haring araw. And so far, sa ating space weather observations, sa kasalukuyan medyo unavailable yung data feed dahil nagkakaroon ng error reading. Mamaya-maya magre-re-update naman yan. So titingnan natin kung magkakaroon ng refresh. Pero kung titingnan natin sa aking real-time solar X-ray and solar wind, papapansin natin ay wala naman masyado tayong nabamataan o normal naman. Nasa active sea level lamang ang ating X-ray flux. So wala masyado tayong namamataan na anumang geomagnetic o radioisotope mula sa haring araw. At ang huling namataan as of 10:54 AM ay wala at mababa lamang ang kanyang X-ray flux. And since kaninang madaling araw, nagkaroon ng bahagyang pagtaasa yung ating photon flux. So bahagyang nagkaroon ng solar activity. Kung sisilipin natin in detail sa photon flux, bagamat normal pa rin ito at hindi pa naman umabot sa solar radiation na S1, at makikita natin pinaka-highest ay 4.28 ang kanyang photon reading. So yung mega electron volts ay umabot lamang ng at least 4.28 mega electron volts niya. So bahagya lamang siyang pumitik at naganap ito mga bandang madaling araw. Nagsimula ito mga bandang 12:50 mga 12 PM mga 12 ng madaling araw kanina at nag-maximize ito kaninang 3:05 o 3:06 AM kaninang madaling araw. No, pumitik nga po sa 4.28 yung photon flux units niya, or kung pagbabasehan natin sa kanyang GAUSS 10 MeV ay nasa 4.28 nga po yung proton flux units nito. Bahagya itong pumitik ng konti. So nagkaroon ng bahagyang slightly upper behavior. Hindi naman siya nagmabot sa pinaka very active na S1 category. Hindi naman siya umabot sa ganoon so far. So manatiling normal lamang, nagkaroon lang ng slight behavior itong si photon flux. At nagkaroon din ng slight behavior ang ating magnetosphere dahil nga po na-post natin kahapon ay nagkaroon nga po ng event o solar events na umabot nga po ng M7.4 yung ating X-ray flux. Ayan, makikita natin kahapon ito sa chart, mga bandang 7 o 8 PM. Yan, nagsimula. At na-post ko na po yan sa Facebook, yung pinaka-detalye niyan, mga folks. Sa ngayon, yung ating nowcast KP index ay wala naman tayong na inaasahan na magiging forecast. At ayon naman dito sa advancement natin ay posibleng magkaroon ng unsettled geomagnetic storm na maglalaro sa KP index of 3. Ayan o. Hanggang 3, KP index of 3 ang nakikita natin dito. Ayan o. Ang posibleng umabot na geomagnetic field natin. So kung mangyari man yan, ay posibleng magkakaroon lang ng slight distortion sa ating magnetosphere at magkakaroon tayo ng slight effect na magkakaroon tayo ng auroral activity. Expected po na tataas din ang ionospheric electron content. Sa ngayon, nasa Mid-Pacific at bahagyang nadadamay ang Pilipinas. Pero halos minor lang namang ito at hindi gaanong nagpapababa sa high frequency and very high frequency condition. Typically ay yung HF condition, high frequency condition, so far maganda naman sa araw, bahagyang mahina lamang sa gabi, between 12 meters to 10 meters lamang. So ngayong araw ay maganda naman at wala naman masyadong gaanong interruptions kung mangyari ang unsettled geomagnetic field. Samantala sa ating outside humidity, medyo drier tayo at 66% at bumababa ito ng 1% since last hour. Mataas ang ating atmospheric pressure dahil the present nating northeasterlies na nasa 1,016 hectopascals and steady ito since last hour. Mataas po ang ating high tide at so far nasa magma-maximum high tide na po tayo in 34 minutes or exact 11:36 AM ngayong umaga. So, inasa natin na mataas yung level ng tubig dyan sa may bandang Manila Bay. Pero kung sisilipin natin kung gaano ito kataas, ay hindi naman aabot ng 1 meter. Kasalukuyan itong maaaring umabot ng maximum of 0.4 meters po ang pinaka-highest high tide nito.
Mga bandang gabi pa po mamaya, bago mga 11:04 PM pa po, inaasahang aabot sa 0.9 o halos magwa 1 meter yung pinaka-high tide mamayang gabi. Ngayon, mababa lamang yung high tide nito na nasa 0.4 meters lamang mga po. So, tingnan naman ninyo yung mga forecast na mga kasusunod na mga high tide and low tide status natin dito sa ating tide tables sa Pimo Weather page. Nasa moderate din ang ating air quality at tumataas po. Nasa moderate po tayo ngayon at 64 ang air quality index or to be exact at 18.25 micrograms per cubic meter in particulate matter 2.5. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga ay kailangan po nating at least magmas tayo para sa mga sensitibong mga baga mga folks. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:05 AM at inaasang lulubog ito mamayang gabi, the same time naman at 6:05 PM naman mga folks. At ang ating buwan so far, 1% lamang. So hindi pa natin pwedeng i-report yan. Pero kung titingnan natin sa actual ng ating sun and moon position, kasalukuyang yung new moon position ng ating buwan ay nasa elevation of 60 degrees. So parang halos pa moonrise pa lamang siya. Pero nasa new moon state pa siya at 1% illuminated. So malayo-layo pa. Hindi pa natin makikita yan. Siguro mga bandang maggagabi po mamaya, maring makita na natin yung pinakamalit na partial na 1% na waxing crescent nito. Tingnan na natin kung maganda ang himpapawid, magandang unan niya lalo na ng mga astrophotographers natin. So mga between elevation na siguro to ng mga bandang 40 degrees elevation bago ito lumubog mamayang hapon o bago maggabi mga folks. Sa ating local weather outlook para ngayong Lunes hanggang Martes na po ito, magiging partly cloudy. Mostly cloudy ating maghapon at expected nga po na overcast and gloomy. Chance na pag-ulan, 3% lamang. So, mababa lamang. Pero hindi natin i-rule out yan ang forecast. Bukas ng Martes, magiging maulap ang ating himpapawid daw. Pero may chance na pag-ulan na maglalaro sa 58 to 60% na chance ang uulanin daw dito sa NCR. Well, typically, isolated ito kung just in case na pumasok yung forecast nito. Highest and lowest temperature expected in 2 days, maglalaro sa 32 degrees Celsius ang highest. And lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius. Samantala, kamustahin naman natin lalagyan ng panahon gamit ang ating high resolution o high definition satellite imagery courtesy of Japan Meteorological Agency of course at sa kapartner at ng kanilang satellite na Himawari 8 and 9, makikita natin sa VIR o infrared VIR na responsible sa makakapal na kaulapan, high altitude and lower altitude. Kung makikita natin sa high altitude ay kukunti lamang pero medyo marami-rami may bandang lower altitude which is yung epekto nga po ng northeasterlies. At ito nga po yun. At kung sisilipin natin ay yung northeasterlies, medyo nagtatravel sa bandang silangang parte pa rin ng northeastern Luzon na medyo nadadamay ang bahagi nito ng Quezon Province maging ang parte ng Metro Manila. So medyo kalmado at comfortable po magiging pakiramdam natin na temperatura so far. Pero yung mga inaasang mga maulap lalo na sa bandang Quezon Province na yan, Camarines Norte, kasama na ang parte ng buong Bicol Region sa silangan at silangang bahagi ng Northeastern Luzon. At nabanggit ko na po ang parte ng Cagayan Valley, Isabela at dyan sa parte ng Kasiguran, Aurora. Expected na maglalaro pa rin ng mga isolated rain showers typically mga ilang light to moderate showers. Pero yung potential na heavy rain showers, kung sisilipin natin ay wala naman tayong nakikitaan so far na highly heavy rain potential sa halos buong bansa. Magiging maulap lamang talaga ang ating himpapawarin at makikita natin ay wala naman tayong nakikitaan na kahit man lang na maliit na potential of heavy rain showers dito. Pero kung titingnan natin sa ating dust line at makikita natin sa infrared ARM, mabibigat po ang mga kaulapan na to, lalo na sa upper hemisphere level, lalo na dito. So asahan po magkaroon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi niya ng kaduluduluhan ng Palawan at dyan sa may bandang Zamboanga Peninsula. However, in general, ay halos fair weather, klaro po, magiging overcast and gloomy lamang halos kalimitan sa silangang bahagi ng Luzon, Bicol Region at ang bahagi ng Southern Luzon. So, kung isa-isahin natin ito, damay po ang Metro Manila, Calabarzon, and the rest ng Bicol Region, mula dyan sa may bandang Camarines Norte, Camarines Sur, Irigaman yan, Legazpi, Sorsogon, kabilang na ang Catanduanes area.
Sa may bandang Mimaropa naman, ang bandang Oriental Mindoro, magiging pati ito mostly cloudy rin ang iiral. Pero sa may bandang Kanluran, magiging tuyo pa rin at asahan pa rin ang maalinsangang temperatura. Lalo na sa Northwestern Luzon na lagi na nating sinasabi na mas mataas pa rin ang dry spell ng mga taga Ilocos Norte pababa na ng La Union, Pangasinan hanggang Zambales. So huwag mo masyadong magbibilad sa tindig sikat ng araw and asahan na po natin na medyo kukontrolin ang pagdidistribute ng tubig. Lalo na din sa atin sa Metro Manila, which is i-discuss natin maya-maya sa status ng water dam level. Kasalukuyan, magiging partly cloudy nga po, kasama nga po ang Metro Manila. So may mga isolated light rain showers ang posibleng mangyari and the rest ng bandang Southern Luzon. Pagdating naman sa may bandang Visayas, medyo partly cloudy tayo, pero fair weather po at medyo comfortable tayo. Pero the rest ng kanluran ng Visayas, magiging mas maalinsangan po. Mula dyan sa may bandang Kalibo, pababa na po yan ng bandang San Jose de Buena Vista. San Joaquin, sa may bandang Panay Island, malapit sa Iloilo, kasama na ang Guimaras Island. Sa Negros Region naman, ang bahagi ng Sipalay, Bayawan hanggang Dumaguete, magiging katamtaman po at medyo maaraw at maalinsangan ng temperatura natin dyan. So huwag masyadong magbibilad sa sikat ng araw, despite na may forecast kayo dyan na at least 40% chance na uulanin. Bilang na ang Bacolod, Cebu, Siquijor, at Tagbilaran sa Bohol. So, ang buong bahagi ng Central Visayas, magiging katamtaman din po lagay ng panahon. Partly cloudy lang din ang iiral, pero mangunguna ang humid at maaraw at medyo maalinsangan. Sa silangang bahagi naman ng Visayas, lalo na sa buong isla ng Samar Island, ay magiging partly o fair weather din ang magiging panahon natin dyan, mga folks. So, medyo maaraw, so huwag masyadong magbibilad. Pero pagdating sa hapon o gabi ay expected ang mga isolated rain showers, typically mga light rain showers ang mas madalas. Mangilan-lilan lamang ang posibleng mga moderate rain showers mula na sa bahagi ng Katarman, Lawang, pababa na yan diretso hanggang Borongan City, Eastern Samar, hanggang Giyan. Pagtawid naman sa may bahagi ng Mindanao mula Surigao area, Dinmagat Islands at Siargao Islands, magiging kitamtaman din po ang ating panahon dyan. So expected na humid at maalinsangan ang ating halos maghapon, kasama na ang buong Agusan del Norte and the rest ng Surigao del Norte at Surigao del Sur. Damay na rin ang bahagi ng Davao Region sa may Davao de Oro and the rest ng parte ng Campos de la Valley. Magiging maaraw din po at humid. So medyo mas maalinsangan at mas maaraw po ang bahagi ng Southern Mindanao sa buong Davao Region. So huwag po masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw. Pero yung forecast daw na magkakaroon ng mga isolated rain showers, typically, bandang hapon din po ito at mga gabi, mga folks. And the rest ng Northern Mindanao, katamtaman din ang lagay ng panahon. So, halos entire ng mainlands ng Mindanao, magiging fair weather po, katamtaman ng ating lagay ng panahon. Pero mas mangunguna ang humid at maalinsang ang panahon, lalo na dyan sa may bandang Sorsogon, mula Cotabato, damay na ang Tacurong, Coronadal City, General Santos, hanggang dyan sa may bandang Barm, kasama na ang Marawi, Iligan City, at Cagayan de Oro. And the rest ng Zamboanga Peninsula, expected na natin ang mas mainit na temperatura din. Magkaroon man ng mga isolated rain showers sa hapon o sa gabi, typically mga light rain showers lamang ito hanggang dyan sa buong Zamboanga City, patawid ngayon ng isla ng Basilan at Hulu-Sulu. Okay, kung sisilipin naman natin ang water level at hydrological advisory natin. Mapapansin ninyo ay nagkaroon ako ng sariling monitoring para sa ating dam. Although yung design nito binasil pa rin natin kay Pag-asa, pero may sarili na itong behavior na hindi na nakatapal o nakalink yung mismong page ni Pag-asa. At sarili na itong script, kaya makikita natin ay mas madali nating maintindihan kapag bumababa ang water level ng dam. Kung makikita ninyo sa screen ay nagbiblink po, ibig sabihin po yung water level na yan ay mas mababa na po doon sa pinaka-deviation rule curve na supposed to be na critical level niya. At makikita natin mula sa pinaka-normal high water level ay napakababa na po. Wala din sa Ambuclao Dam, Binga, San Roque at Pantabangan ay makikita natin ay medyo mas mababa na siya o very lower na siya kumpara sa pinaka-rule curve deviation niya. Lalo na pagdating sa Magat Dam, sobrang critical na halos ang low water level nito. At kung titingnan natin kahapon, nasa 172.12 meters ito. At ngayong araw ay nasa 172.05 na lamang ito. So inasahan natin baka bukas 171 meters na lamang po yan. Na napakababa compared sa kanyang rule curve deviation na 182
meters. So halos mahigit 20.95 na po ang nabawas sa kanya at nakukonsumo sa kanya in past 24 hours ay 0.07. So medyo kinokontrol na nila. Mukhang napapanood nila at nababasa na nila ang ating report at ating panawagan na medyo kokontrolin yung supply ng tubig. At asahan natin, yung supply sa Metro Manila, medyo bababa po ang pressure ng pag-supply ng tubig sa atin sa Metro Manila. Dahil kung di ako nagkakamali, ang Magat Dam ang pinaka-main supplier ng tubig natin sa Metro Manila. Kaya ito ang mas malaki ang nakukonsumo kumpara sa mga iba't ibang mga dams natin sa bansa. Kung titingnan natin kay Angat Dam, Ipo at La Mesa Dam, so far nasa normal ito, kaya color green. Ibig sabihin lamang ay pasok pa at hindi pa bumababa ng husto yung pinaka-water level nito. So normal pa po siya at kaya-kaya po pong mag-supply yan mga folks. Except sa Magat Dam na talagang very low na po yung water level niya. Kaya nagbiblink na siya. So talagang medyo critical na talaga ang supply. Ngayon, kung mapapansin natin, dito ko lang naintindihan na medyo hindi ko masyado maintindihan yung calibration dito ni Pag-asa kung talagang yung pinaka rule curve deviation niya ay 208.49 meters. Kasi masyadong malapit sa 221. Although ito, acceptable pa ito. Merong iba kasi halos kapareho lang ng ng levels niya eh. Pero mukhang in-adjust na nila. Ayan, oh. Kagabi kasi hindi. Tulad niyan, kay Binga Dam. 575 yung normal high niya. Pero kung mapapansin natin, yung Binga Dam, halos dikit lang yung normal high level nito at yung pinaka-critical deviation o rule curve niya. 575 to 574. So, medyo questionable sa akin to. Kung ito ba talaga yung critical level niya. Kasi ito yung normal level niya eh. So bumaba lang ng 1 meter, critical na kaagad o low water level na kaagad. So sana marinig ito ni Pag-asa kung talagang ganyan ba talaga yung pinaka-critical level niya, 574 versus 575 or kailangan pang i-adjust ito ng mas mababa ng konti. So paki-ano na lamang po sa ating hydrological section ni Pag-asa kung talagang ganyan ba talaga yung pinaka-critical level niya, 574 lang. Halos 1 meter lamang ang difference. Kaya naka-indicate siya as low water level na kaagad. Well, hindi natin alam kung talagang consider as lower water level na po pag pumitik na ng 574. So, wala tayong idea dyan. Si Pag-asa lamang ang nakakalam. Pero mas maliwanag na nasa water level o below water level na po o low water level na po ang Ambuklao, Binga, San Roque, Pantabangan at mas lalo na ang Magat Dam na so far asahan na nating magiging 171 meters na po yan bukas na po yan ng Martes. Sa ulat lindol naman, so far ay mula kaninang 12 AM, wala pa naman tayo naitala na magnitude 4.0 pataas. Pero expected na magkakaroon at least ng siguro mga maya-maya pa. Pero hopefully, wag na sana umabot sa magnitude 4.0 pataas. Kasalukuyan naman na wala namang umaabot dito. At medyo mas madalas pa rin niyayanig ang bahagi ng Surigao del Sur. So alisto at ingat na lamang sa ating mga kababayan, lalo na dyan sa bahagi ng Surigao del Sur. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, March 11, 2024.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, March 11, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa may pang mga lagay ng panahon na gusto niyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga. Silipin nyo na lamang sa dashboard pa lamang, malalaman na ninyo kaagad kung may mga bagong pagbabago. At lalo na sa real-time data mula sa aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.